Hay naku, lolo talaga. Nagmamaktol si Enzo sa pagkakahiga. Kinatok siya ng ina sa kanyang kwarto. Anak, dito ka ba matutulog? Tanong nito sa kanya. Ma, baka naman pwede niyo pang kausapin si lolo. May girlfriend na ako, ma. Reklamo ni Enzo. Alam ng lolo mo kung anong ginagawa niya. Sagot ng kanyang ina. Ma naman, papayag ba kayo sa ganun? Arranged marriage? Nakakunot ang noon niya. Anak, dyan din kami nang galing ng daddy mo. Sagot ng ina. Pero maiba yung panahon nyo noon. Unlike ngayon, sagot ni Enzo. Mahal ko si Bianca, ma. May mga desisyon ng lolo mo na pinag-iisipan niya talaga. Matagal na niyang plano yan. Natakot lang siya ngayon kasi may inuuwi ka ng babae. Sa palagay mo, ano kaya ang ayaw ng lolo mo sa kanya? Mabait siya, mama. Sa'yo, sa lolo mo, sa akin, sa papa mo. Siguro yun lang ang nakikita mo. Matalas lang talaga ang dila niya, ma, kasi nga, honest siya. So, nabasa niya na to. Makikita mo naman yan in time kung bakit kaya na naging plano ng lolo mo. Naisip mo bang mawala siya sa daigdig na masama ang loob sa'yo? Ang kumpanya mo, maaati mo ba na mawala pati ang iyong mga mana? Pumayag kami sa kasunduang yan. Pero bakit, ma? Bakit yung nagawa sa akin to? Alam kaya to ni Alexandra? Anak, Enzo, makinig ka. Maging mapanuri ka, hindi yung kung ano-ano lang nakikita ng iyong mga mata, siya lang paniniwalaan mo. Binasa mo naman yan, hindi ba? May chance na kung di kayo okay ni Alexandra, pwede kayo maghiwalay. Katulad mo, pinadalhan din siya ng ganyan ng lolo mo. Pumayag siya? Ewan ko sa usapan nila pero nag-usap na kayo, hindi ba? Pero hindi ko alam na gantong kontratang to. Bakit di mo binasa agad? Mas inuna mo pa yatang magmaktol eh. Wala na ba akong choice? Aside sa pagpapakasal? Meron naman. Sige, ano po yun? Mawalan ka ng mana. Ma, ganito talaga ang mangyayari sa buhay niya. Magiging asawa niya si Alexandra. Kailangan niyang kausapin si Bianca. Hindi siya papayag na maghiwalay sila. Kapag hindi ito pumayag, hahayaan na niya ang kanyang mana. Kaya naman magtrabaho at magtayo ng sariling negosyo. Tama, yon ang gagawin niya. Kaagad ni Enzo tinawagan ng nobya, subalit hindi ito sumasagot. Nasa Paris pa ito. Si Alexandra lang kakausapin niya para mabuo nilang dalawa nang maayos ang plano nila. Baka mamaya may boyfriend pala ito. Tinawagan niya ang dalaga. Asan ka? Tanong ni Enzo pagkasagot ng babae ng cellphone. Nasa ospital ako, bakit? Sagot nito. Maaari ba tayong magkita para makapag-usap? Sige, magpapaalam lamang ako kay Papa. Saan tayo magkikita? Sa kondo ko. Kahit bukas ng umaga, gabi na. Nasa ancestral house ako ngayon. Kamusta na si Lolo? Okay naman siya, natutulog. Inahanap ka niya kanina. Bukas magpapalit naman kami ni Tita Telma dito pero si Papa hindi na muna uuwi. Madalas kasi nagigising si Lolo M. Sige, bye. O sige, yun lang naman ang sasabihin ko ha. I-update mo ako sa lagay ni Lolo. Magkita na lang tayo bukas. Bye. At inoff na ni Enzo ang phone. Gumawa siya ng to-do list niya para wala siyang makalimutan sa arrangement na gusto niyang mangyari. Total naman gusto ng lolo niya ng arranged marriage, kaya i-arrange niya talaga. Pagkatapos ni Enzo magsulat, nahiga na siya para magpahinga. Wala siyang ganang kumain at pakiramdam niya, isusuka niya lamang. Nakatulugan na niya ang pag-iisip. Umaga na pala. Aasikasuhin ni Alexandra ang pagkain ng ama. Gising na si Lolo M kaya madali na siyang makakapagpaalam. Naligo muna siya at saka nagbihis. Pinakain niya muna si Lolo M kasabay ng kanyang ama. At eksakto tapos na to, dumating na si Tita Telma. Lolo, aalis po muna ako. Bye po, Lolo Pogi. Nagmano si Alexandra at saka humalik sa pisngi na matanda. Mag-iingat ka. Mahinang tugon nito at saka kinoroson siya sa hangin. Madasalin talaga ito. Di na ni Alexandra inabot ang asawa ng matanda ang sabi-sabi na buntis lamang daw to ni Lolo M. Namatay pagkapanganak kay Tito Florence. Si Alexandra naman lumaking wala na ring ina. Namatay naman panganak sa kanya. Hindi niya matandaan kung paano sila napunta kina Enzo. Ang pagkakaalam niya, inalok ni Lolo M ang tatay niya ng trabaho at isinama sa bahay nito. Mga kasambahay pa nagpalaki sa kanya at paminsan-minsan, inaalagaan siya ni Tita Thelma dahil wala silang anak na babae. Sumakay si Alexandra sa angkas rider para mabilis makarating sa pupuntahan. Pagdating niya sa condo building, binati siya ng mga gwardya. Ma'am Alexandra, kamusta po? Okay naman po. Nandiyan na ba si Enzo? Opo, kanina pa po siya dyan, ma'am. Delivery po ng pagkain sa inyo daw po ipapaakyat.
Iniabot sa kanya ang 2 plastic. Salamat po. Sige po, aakit na ako. Paalam ni Alexandra. Ang ganda ni ma'am, no? Kung binata ko, liligawan ko yan. Sabi ng isang guard. Kung binata ka man, di ka naman papatulan yan. Sagot ng isa. At bakit naman? Manalamin ka kaya? Pinindot na lang ni Alexandra ang elevator at nang may makasabay siyang pumasok. Kamusta po kayo, Ma'am Alexandra? Bati ng mga ito. Mabuti naman po. Alexandra na lang po, nanay. Wag na pong may ma'am. Nahihiya niyang sabi. Napaka-humble niya talaga, ma'am. Sagot ng isa. Napangiti na lang si Alexandra sa tinura nito. Pagbukas ng pinto, nagpaalam na siya. Uuna na po ako sa inyo. Ingat po kayo. Yumuko pa siya ng bahagya. Hinanap ni Alexandra ang unit ni Enzo. Narito ata siya dahil ibang designs ng mga pinto. Nalaman niya lang na sa lalaking room yon na may makita siyang pangalan sa gilid ng unit. Kumatok siya saglit. Di naman nagtagal, binuksan to ng lalaki. Ang tagal mo naman? Reklamo ni Enzo na tinalikuran siya. Sorry nag-asikaso pa ako sa ospital Nakakahiya naman sa'yo. Pambabara ng dalaga dito. I-ready mo ng pagkain at nagugutom na ako. Kumuha lang si Alexander ng plato para sa kanya. Nagulat ang lalaki paglabas ng kwarto, kumakain na siya. Hello? Sa'yo lang ang asikaso mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Enzo. Bakit? Imbalido ka ba? Hindi mo kaya maglabas ng pagkakainan mo? Tanong ni Alexander dito habang sumusubo ng pagkain. Napailing na lang ang lalaki sa isinagot niya. Kumuha to ng sariling plato at baso at saka tubig. Subalit nang kukuha si Alexander ng tubig mula sa kinuha nitong pitchel, hinilat to ng lalaki. Kumuha ka mag-isa mo, di ka naman imbalido, Diyos ko Lord. Niligpit niya ang pinagkainan at hinugasan ng mga ginamit, tsaka aminom ng mineral water na nasa bote. Naupo siya sa bar counter at nagtimpla ng kape. Kumuha siya ng magazine tsaka nagbasa ng mga article. Hinintay na nga lang niyang matapos ng lalaki pagkain. Hindi pwede sa kanya magantong klase ng tao na uutas-utusan siya nang walang kagalang-galang. Matututong lumugar? Nawiwiri na si Alexandra sa pagbabasa at panonood ng mga artista sa magazine nang marinig niya ang tikim ni Enzo. I'm done. Doon tayo sa sala. Yaya nito sa kanya. Sumunod si Alexandra sa lalaki at naupo na siya. Pumasok to saglit sa kwarto at paglabas may dala na tong folder. Anong pag-uusapan natin? Tanong ng dalaga. As you know, alam kong may kopya ka nito at nabasa mo na. Gusto kong pag-usapan natin ang nilalaman niyan. Tinuro ni Enzo ang folder na inilapag. Ginagawa pa lang to, kinausap na ni Alexandra si Lolo M. Di niya malimutan ang tagpong to. Flashback. Pakasalan mo ang apo ko. Alam kong may lihim kang pagtingin sa kanya nung minsang ipinatawag siya nito sa opisina. Po? Naku, hindi po totoo yan. Sagot ni Alexandra. Nakakapawis ba ng ilong pagsisinungaling, Alexandra? Tanong muli nito. Malalaman ng taong nagsisinungaling siya kapag nagbutil-butil ang pawis sa kanyang ilong. Napayoko na lamang siya. Pero lolo, hindi po papayag yon. May girlfriend na po yun. Alam ko, at hindi ko gusto ang babaeng yon. Nung una akala ko liligawan ka niya, lalo pat madalas na kayo magkasama sa opisina. Pero biglang nagdala ng ibang babae, kaya kailangan gumawa ko ng hakbang. Baka mag-asawa na lang po yan kapag arranged marriage ang gagawin sa kanya. Akong bahala doon, iha. Basta pumayag ka lang. Gusto mo ba? Lolo na naman, syempre po. Mahal ko siya. Yan lang iniintay kong sagot mo. Kaya mo ba siyang paibigan sa loob ng 1 taon? Nag-isip si Alexandra. Mga 3 taon po, lolo. Bigyan niyo po ako ng 3 years. O sige, 3 years ha? Paano po kapag hindi siya na in love sa akin in 3 years? Kawawa naman si Enzo, so pababayaan na natin siya. Kung sinong gusto niya, kaya galingan mo. And, ang hindi ni Alexandra alam ay ang magiging kasunduan sa testamento. Matalino talaga ang matanda. Bilinakmail ito si Enzo para pumayag. Kaya alam niya magpapakasal na to sa kanya. Hey, nakikinig ka ba? Tanong ni Enzo sa kanya. Oo naman. Anong sinasabi ko? Nagsasalita ka na ba? Bakit kasi gising ka naman pero para kang tulog? Pasensya na ha, medyo puwet kasi ako Same pa rin na agreement na napag-usapan natin sa kotse. Meaning, magtsatsaga tayo sa isa't isa sa loob ng 3 taon. Hiwalay ng room. Kung may boyfriend ka po, pwede mong papuntahin sa bahay. Or patulugin at palalabasin natin kaibigan mo lang. Ganon din naman sa akin kapag may date sa iba. Kasama isa't isa para iwas chismis.
3 taon lang naman. Kaya natin pagtiisan yan. Papayag ako sa gusto mo. Sigurado ka? Of course, kailangan mong pumayag. Paano kung ayoko? Natigilan ang lalaki sa sinabi ni Alexandra. Bigla tong napatingin sa kanya. Tingin na nakakapaso at nakakatunaw. Hindi ni Enzo inaasahan ang sinagot sa kanya ni Alexandra. Kung hindi papayag ang babae, siya ang talo. Kahit hindi siya nakapagsalita sa sinabi nito, bigla siyang kinabahan. Kung hindi papayag ang dalaga sa gusto niya, may mamanahin ito. Siya ay wala, kaya kailangan mag-isip siya ng tama. Matama ni Enzo yung pinagmasdan. Nakipagtitigan to sa kanya. Alam ng babae kung saan ang weakness niya. Pinilig niya sa ibang direksyon ng kanyang ulo. Parang dito siya makikita ng kasagutan sa mga gamit sa kanyang unit. Tiningnan niya muli ang dalaga. Nakatingin pa rin to sa kanya. Kaya si Enzo na lang ang bumasag sa katahimikan nila. Anong kailangan kong gawin para pumayag ka? Tanong niya dito sa mababang tinig. Una, isasama mo ko sa lahat ng lakad mo. Pangalawa, no more boys night. Pangatlo, hindi pa ako alila para utus-utusan mo ko. Pang-apat, let me handle all the finances. In short, magiging asawa talaga ako sa'yo. Okay lang sa akin kung di tayo magsasama sa kwarto. Ayoko rin naman. Pang-5, ayokong papapuntahin mo dito kung sino man ang babae mo. Pang-6, lahat ng desisyon dapat pag-uusapan natin. Kung talagang gusto mo makipaghiwalay after 3 years, go lang. Ayoko namang ipilit din ang sarili ko sa'yo. Para to kay Lolo kaya ako pumayag. Mahabang litanya ni Alexandra. At sino ka naman para mag-demand ng ganyan sa akin? Tanong ni Enzo. Secretary lang kita. Oops, another demand ko pala. Hindi mo ako pwedeng pagtaasan ng boses or pagbuhatan ng kamay. Makapal din mukha mo, no? Sino bang may kailangan sa ating dalawa? Ikaw o ako? Matuto kang lumugar. Hindi lahat ng tao mag-a-agree sa'yo. Ibahin mo ko. Pag mali ka, mali ka. Baka layasan kita ngayon din. Napabuga si Enzo ng hininga. Ito ang sinasabi niya sa sarili. Paano siya kung umayaw ito? Tumayo na ang babae nang walang makuhang sagot mula sa kanya. Lalabas na to? Wait! Awat ni Enzo dito. Tumigil ang dalaga sa siya nilingon. Okay, you win. And? Anong end? You need to apologize to me. Apologize? No way. Never siya nag-apologize sa ibang tao. Okay, I'll go ahead. Pinihit na ni Alexandra ang seradura at saka tuluyang lumabas. Sandali nga, Alexandra. Narattle si Enzo sa ginawa ng babae. Hinabol niya to at saka naabutan malapit sa elevator. Hinawakan niya rin to sa braso. I'm sorry. Bakit? Let me go? Hinila ni Alexandra ang braso. Matuto kang humingi ng dispensa kapag nagkakamali ka. Perfect ka? Wow! Sorry ha, labas sa ilong. Maging sincere ka nga paminsan-minsan ang plastic mo. Wala pa nakakapagsabi sa kanya ng mga ganitong bagay. Kung di niya lang kailangan ng babaeng to, baka pinilipit pa niya ang leeg nito. Please, bumalik tayo sa loob at mag-usap tayo. Sorry sa mga nasabi ko. Nauna nang bumalik ang babae sa loob ng unit. Iahanda ko lang ang mga papel para alam natin ang mga kasunduan natin. Sabi ni Enzo dito. No need. Kinuha ng dalaga ang file case sa loob ng bag nito. Ito, tig-isa tayo niyan. May pirma ko na yan pero basahin mo na yan ng maayos para naman mas okay. Mahirap naman yung basta ka pipirma tas hindi mo naman naiintindihan. Baka bandang huli, sisihin mo pa ako. Akin na. Inabot na ni Enzo ang mga papel. Pinasadahan niya ng basa. Ang daming demands pero hindi siya nagrereklamo. Dahil maliit na bagay lang naman ito. Tinatakan niya na ang mga papel at saka pinirmahan. Lagyan mo ng date, utos ng babae. Sinunod naman ni Enzo ito. Ito na. Inabot niya ang mga papel. Sa'yo to. Inabot ni Alexandra pabalik ang isang nakastapler na papel. Kung nabasa mo dyan, sabay nating ayusin ang lahat. Simula sa mga foods and venue, mga ninong at ninang. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko intimate wedding lang. Pero ang request ni Lolo may ingranding handaan. Dahil baka huling kasala na daw tong matadaluhan niya. Pwede ko bang imbitahin si Bianca? Nasa page 2. Walang ex mong pupunta sa kasal natin. Ex mo, pwede? Wala akong ex. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Tsaka kung may ex man ako, may delikadesa ako at may kahiyan. Bakit ko naman siya iimbitahan, okay? Hindi ko naman ex si Bianca eh. Nasa page 1. Hindi ka dapat mag-girlfriend habang mag-asawa tayo. Binasa mo ba, ha? Napakamot si Enzo ng ulo.
Sa totoo lang, hindi niya binasa lahat na nakasulat. Natatamad siya. Tsaka ang gusto niya, matapos na agad ang usapan nilang to. Tsaka kapag may kailangan ka, lagi kang may pakisuyo. Hindi yun namang akala mo, lahat utusan mo. Tsaka ayokong tumira dito sa unit mo. Dito kayo gumagawa ng kababalagan ng babae mo eh. Saan tayo titira, Aber? Tanong ni Enzo. May bahay ako, as in, bahay hindi apartment, hindi kondo, kundi bahay talaga. May garahe at garden. Bakit dun pa'y magkukunwari lang naman tayo sa loob ng 3 taon? Para lubos-lubosin na natin, para walang magdududa at sigurado na hindi ka magdadala ng babae. Nakasulat din dyan na po pwede kang makabisita ng lalaki sa bahay basta walang magwawalwal. Alam ko pa naman kapag nalalasing ka. Napakamot si Enzo sa ulo. Ano nga ba naman ang 3 taon? Kakayanin niya to. Nagpaalam na ang dalaga sa kanya. Hindi na to nagpahatid. Magkaiba ito at si Bianca. Maasikaso ang nobya niya. Ito namang si Alexandra. Alakala mo walang kasama. Saka hindi nakikipagtalo sa kanya si Bianca. Laging sumasang-ayon. Ito namang si Alexandra. Akala mo pantay sila ng estado sa buhay. Hindi pa rin ni Enzo alam kung saan napulot ng lolo niya ang mag-amang yon. Tumunog ang phone niya. Sa wakas, si Bianca. Hi baby. Sorry kung ngayon pa lang ako nakatawag ha. Kamusta ka na? Sabi ng babae sa kabilang linya. Okay naman ako baby. Kailan ka uuwi? Hindi pa sure eh. May problema ba? We need to talk. About what? Kailangan kong sabihin sa'yo to sa personal. Next month pa ako uwi eh. Please baby, come home. Ay, wait lang baby. My dad is calling me. I love you. Bye. At enough na nito ang phone. Nag-alala si Enzo. Malamang hindi na umabot si Bianca sa kasal niya. Hindi niya to makakausap pa ng maayos. Wala na siyang magagawa pa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.